I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I will walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Bago ka umupo sa iyong katabi, sa kanan, sa kaliwa, sabihan mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. At ito ang aking declaration sa ating lahat. Sa umagang ito, tayong lahat ay pabanal ng pabanal. Amen? Payaman ng payaman. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, payaman ka talaga ng payaman. Napakahalaga po kasi na makondisyon ang ating mga isipan at matanggap natin ito. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nung siya po ay iniyalay niya ang kanyang buhay para sa atin, isa sa kanyang binayaran ay ang sumpa ng kahirapan. Kaya nga po yung sumpa ng tinik sa lupa. Kasi bago nagkasala si Adan at si Eva sa paraiso, sa hardin ng Eden, ito ay lugar ng kasaganaan. Ang nais ng Panginoon na ang kanyang nilikha, ang sangkatauhan, ay mamuhay sa kasaganahan. Pero nung nagkasala ang tao, ang sabi ng Panginoon kay Adan, simula ngayon, ang lahat ng kakainin mo ay pagpapawisan mo. Malamang bago ang pagbagsak ng sangkatauhan ay hindi nararanasan ni Adan ang pawisan. Hindi dahil tamad si Adan, pero sa bawat pagkilos ni Adan ay merong pamumunga, mabunga, masagana. Yan ang nais ng Panginoon because He is the God of abundance. Amen. Because our God is the God of the harvest. Ngayon, nagkaroon ng tinik sa lupa. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay iniyalay niya ang kanyang buhay, siya ay pinutungan ng tinik sa kanyang ulunan. Crown of thorns. Upang ang unang dapat mabago ay ang isipan ng tao pagdating sa kahirapan. Dapat ang tao ay iwaksi ang espiritu, ang sumpa ng kahirapan. At ayaw yan ng dyablo. Ayaw ni Satanas ng isang anak ng Diyos, committed sa kanya, ang anak ng Diyos na naglilingkod, sumasamba sa nag-iisa tunay na Diyos, ay lumakad sa isang buhay na mapagpala. Mas maraming magagawa ang isang anak ng Diyos na pinagpala. Can I hear your loud amen? Can I hear your loudest amen? Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, payaman ka talaga ng payaman.
Kinakailangan ito ay ulit-ulitin natin, lalo na tayong mga Pilipino, natanggap na ng Pilipino ang kahirapan. Kaya nga sinasabi natin, kapag ka maiksi ang kumot, mamaluktot. Hindi na dinidesire, papalitan ko kumot ko. Ang kinakailangan ko, mas mahabang kumot. At hindi lang kumot para sa akin, kukumutan ko pa yung iba na nilalamig na walang kumot. Pero nasanay na ang Pilipino, kapag ka maiksi ang kumot, mamaluktot. Paano yung ibang walang kumot? Bahala sila sa buhay nila. Kaya ako ang prayer ko lang, Lord, bigyan mo ako ng lakas na mamaluktot. Kaya maraming Pilipino, Lord, tulungan mo, bigyan mo akong kalakasan na mapagtagumpayan ko ang kahirapan na ito, titiisin ko ang hirap. Pwede namang hindi magtiis. Pwedeng ang pagtitiis ay panandalian lamang, dinadaanan lamang, hinuhubog tayo, inaayos tayo upang maging puso natin ay mabuti at tapat na katiwala upang mapagkatiwalaan ng kayamanan. Tanungin mo nga ang iyong katabi, kapatid, mapagkakatiwalaan ka na ba sa kayamanan? Pwedeng sumagot yan ng oo, pero sa aking paglilingkod sa Diyos bilang pastor, bilang tagapanguna, napakarami ko nang nakita na nung pinasaganan ni Lord, kinalimutan na si Lord. Para bang ang feeling ng tao, ay grabe na ba yung yaman ko? Hindi na bagay sa akin ang maging usher. Grabe yung yaman ko, hindi na bagay sa akin ang nasa hospitality. May sarili na akong restaurant. Hindi na kayang magpakumbaba kay Lord. Pero yung taong may pagpapakumbaba sa Diyos, alam niya kailangan niya si Lord, bahagi siya ng katawan ng Panginoong Jesucristo, siya ay maglilingkod kahit ano pa man kung saan siya tinawag ko, ano assignment. Amen. Matapat na naglilingkod kay Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang matapat na naglilingkod kay Lord. Alam niyo, itong month of February, ang pag-uusapan po natin ay love that unlocks favor. Nandito na po tayo sa topic na ito. Napakagandang topic na ito. At tayo ay tuturuan ng salita ng Diyos, ng presensya ng Sovereign Holy Spirit, na mas ma-inlove kay Lord. Yan ang aking dalangin. Na sa pagdaan ng month of February, ang mga Christ-the-Rock people, lalong magiging matindi, magla-level up ang pag-ibig kay Lord. Sino dito ang nagmamahal kay Lord? Can I hear your amen? Alam mo ba yung pagmamahal mo na yan kay Lord ay pwede pang mag-level up. At dapat yun ang desire natin. Kung mahal mo si Lord ngayon, sa pagdaan ng month of February, you will fall in love with the Lord more. Nakakita na ba kayo ng sobrang in love? Parang nababaliw. Totoo yun, yung sobrang in love. Parang nababaliw. Para na lang sa kanya, ibinibigay pa niya. Tama ba yun? Kapag bibili siya, abay, kailangan twinning kami. Twinning ba yung tawag sa gano'n? Pati siya, binilhan mo pa. Mahal na mahal mo eh. Amen. Ganon din, kita niyo yung mga magulang. Pati anak, hindi lang siya, pati mga anak. Meron. Amen. Mga lolo't lola. Pati apo, pati mga apo. Mahal eh. Amen. Sabi nga nila noon, pag ikaw nagkaroon ng mga anak dun sa mga mga nag-aasawa, naku, maaaliw ka. Pero pag nagkaroon ka ng mga apo, mababaliw ka. Abay, parang totoo.
No? Pagka nakikita ko yung aking mga apo, grabe yung pag-ibig na ibinibigay sa amin ng Panginoon. At ganun tayo lalo. Dapat si Lord, walang kaagaw. Amen. Walang katapat. Hindi kaagaw ni Lord ang labada. Amen. May gawain sa yung aming church, yung body of Christ. Magkikita-kita kami, walang kaagaw yan kay Lord. Kasi sobrang mahal mo si Lord. Pag tinignan ka ng iba, parang baliw na to. Talagang baliw tayo na baliw kay Lord. Mahal na mahal natin si Lord. Lahat ng nagmamahal kay Lord, baliw na baliw kay God. Pwede ba pumalakpak ng malakas? Hallelujah! At ako, yan din ang prayer ko sa akin. Talagang yung pag-ibig ko kay Lord ay mag-level up ng mag-level up ng mag-level up. Si Lord, ang pag-ibig niya sa atin, hindi na yan magle-level up. Pero pag-ibig natin kay Lord, dapat mag-level up hanggang sa pinakahuling hininga natin. Ang pag-ibig natin ay patuloy na mag-level up. Lalong-lalo na kapag nararanasan natin ang pag-ibig ni Lord, grabe. The love of our God is amazing. Amen? Nakakahiya kapag nararanasan natin, nasasaksihan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. At ang pag-uusapan natin ngayon, because today is February 1. Although ang ating theme ay love that unlocks favor, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman din dito. Ito ay kapahayagan pa rin, expression ng ating pagmamahal sa ating Diyos. We will be talking about first fruit offering. Kaya binigyan ko siya ng title, ano nga ba ang first fruit offering? Ano nga ba ito? Alam niyo, very challenging ngayon kasi ang iba't ibang mga tao, thank you. Kanina ko pa sinasabihan sa Rebsel, mamaya na lang. Sa sobrang pagmamahal, hindi niya matiis. Kaya binigyan ako ng water. Ayoko sanang uminom, pero dahil sa sobrang pagmamahal ko din, masarap inumin ang tubig kapag may kalakip na pagmamahal. Ang challenging ngayon because of the technology. Parang kapag gustong magsaliksik ng tao, napakarami ng mga informations ang pwede nating makuha. Pero hindi lahat ng mababasa natin sa internet ay totoo. Depende kung sino ang nag-post nito, yung kanilang pananaw pagdating dito. Pero sa umagang ito, titignan natin ang salita ng Diyos, ano nga ba ang first fruit offering. Para sa akin po, dahil ang daming naguguluhan, ang daming nalilito, once and for all, ipapahayag ko na po sa inyo na ang first fruit offering ay scam. Sino po dito ang na-scam na? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, na-scam ka na ba? Ang first fruit offering ay isang scam. Kaya sa umagang ito, kinakailangan matutunan nating tanggapin
ang katotohanan na ito. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, totoo ito. At maging sa mga kasama natin sa online, dapat matutunan natin ito. Na ang first fruit offering ay scam. Ano po ang ibig sabihin nito? Sino po ba ang nakakaalam ng ibig sabihin ng scam? Ang ibig pong sabihin nito, sacred covenant of abundance and multiplication. Ang first fruit offering, ito po ay pakikipagtipan sa Diyos. Kung wala kang relationship sa Kanya, you don't need to do this. Wala ka namang relationship eh. Ang gumagawa lang nito ay ang may relationship sa Kanya. Kaya nga, ang mga Israelita, tinuring ito ng Panginoon na kanyang mga anak, ang mga Israelites. Sinatawag niya ang mga Israelites na may son. Actually, somehow, tinatawag din ng Diyos ang mga Israelites my firstborn. May relationship. Kaya nga ito pinag-uusapan natin ngayon dito, ito ay usapang pangpamilya. May relationship tayo kay God, ang Christ the Rock ay spiritual family natin. Amen? So kailangan maunawaan natin ito. Ano ba itong scam na ito? Ano ba itong sacred covenant na ito? For sacred covenant of abundance and multiplication. Ano ba ito? Sa Psalm chapter 78 verse 51, ang sabi po dito, God, struck down all the firstborn of Egypt. Sabihin nga po natin, firstborn. And then sabi dito, the first fruits of manhood in the tents of Ham. Sino po dito ang nakakakilala kay Ham? Hindi po ito yung pinamimigay pag Pasko. Ito po ay isa sa mga anak ni Noah. Mamaya pag-uusapan pa natin ang si Noah. Isa sa mga anak ni Noah ay si Ham. Alam nyo ba na tayo ang kalololohan natin at lola ay si Adan at si Eva. Amen. Pero nagkaroon ng pagkakataon na ang mga tao, ang mga nilikha sa mundo ay nilipol ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Ng baha. So, nagkaroon na lang ng isang linya. Pagkatapos nun, kanino na lang? Kay Noah na lang. At si Noah ay may 3 anak. At isa sa kanyang mga anak ay si Ham. At diyan nagmula ang mga Egyptians. Kaya ang sabi dito, he struck down all the firstborn of Egypt, the first fruits of manhood in the tents of Ham. Anong tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito ay nang nais na i-deliver ng Panginoon ang bansang Israel sa Egypt, nagpadala siya ng 10 salot. Kaya lang, napakatigas ng puso, napakatigas ng ulo ng Parao. Ayaw niyang pakawalan ang first fruit ni Lord. Sino yon? The Israelites. Kaya sabi niya, he struck down all the firstborn of Egypt, the first fruits of manhood in the tents of Ham. Para maunawaan natin, sandali lang, bakit ang pinakahuli?
Ang ikasampung salot. Ano ang ikasampung salot? Lahat ng panganay na anak ng Egypt mamamatay. Ano kinalaman nun? Parang sinasabi ng Panginoon sa mga Egyptians, ayaw niyong pakawalan ang first fruit ko, kukunin ko pa rin yan. Ganyan si Lord. Because He is the Almighty God. Amen. Yung para sa Kanya, whether you like it or not, kukunin niya. Amen. At maraming paraan ang Diyos. At dito sa kwentong ito, ang paraan ng Panginoon, kinuha niya. Ayaw niyong ibigay ang first fruit ko, kukunin ko ang mga firstborn. Makikita natin dyan sa Exodus chapter 12, if you will have the time to read. At pagdating ng chapter 13 ng Exodus, ang sabi ng Panginoon sa mga Israelite, kaya simula ngayon, sabi niya sa mga Israelites, kaya simula ngayon, lahat ng panganay na anak nyo belongs to me. Alam niyo ba kung bakit tayo nagbibigay isang prinsipyo, kung bakit tayo nagbibigay ng first fruit? Kasi ang totoo, lahat ng panganay na anak, magmula, kasi hindi lang naman tayo ang nakinabang doon. Hanggang ngayon, ang mga nangyari sa Old Testament, yan ay shadow ng mga fulfillment sa New Testament hanggang sa panahon natin. Amen. Lahat tayo, affected tayo niyan, whether we like it or not. Kaya maging sa modernong panahon, lahat ng panganay na anak belongs to God. At kaya tayo nagbibigay ng first fruit, kinikilala natin, Lord, lahat ng panganay na anak sa'yo. Pero ito ang first fruit ko. Amen. Kasi pag hindi mo binigay ang first fruit mo, problema mo yun. Gusto kong balikan, aatras pa tayo. Hindi lang ito panahon ng Egypt. Even from the proto-evangelion. Ano ang ibig sabihin ng proto-evangelion? Ang ibig sabihin nito, the first gospel. Ito yung nagkasala si Adan, nagkasala si Eva, kinumpront ng Diyos ang ahas, si Satanas. Ang sabi ni Satanas, starting today, you will have enmity with the woman. Your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. That's the first gospel. Ipinapakita dyan na meron darating na tagapagligtas ang Mesaya. Amen. Pagdating ng verse 21, ang sabi dito, Genesis chapter 3 verse 21, and the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. Yan po ang pinakaunang offering. Yan po ang pinakaunang sacrifice na nangyari. Hindi pwedeng mabalatan yung hayop nang hindi namamatay. Kasi sa Book of Genesis, dyan natin makikita yung mga first. Ano ba mga nangyari? Because God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, and the first and the best belongs to Him. At dito pinakita ng Panginoon ang unang sacrifice para sa sangkatauhan. Ako ay naniniwala, ito ang unang expression ng first fruit. Unang hayop na inialay. Para kanino? Para sa atin. Kasi ang plano talaga ng Panginoon ay i-redeem ang sangkatauhan. Sabihan mo nga ang iyong katabi, mahal na mahal ka talaga ni Lord.
Hindi pa natapos doon. Nasaksihan ito ni Adan, nakita ito ni Eva, ipinasa sa kanilang mga anak. Ang sabi sa Genesis chapter 4, verse 3 hanggang verse 5. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Alam niyo kung bakit ito itinala? Dito. Naniniwala ako, ito yung unang pagkakataon. Nung tinuruan sila, na witness ni Adam and Eve, kung paanong si Lord nag-sacrifice para sa sangkatauhan, yung inialay na mga hayop para sila ay damitan. Kung tatanungin niyo ako kung anong uri ng hayop, napakaraming comment ng mga commentaries regarding that. Tupa daw yon o ano pa man yon. Possible nga na because of that first fruit, yung mga animals na yon extinct na. Hindi na talaga nabuhay. Tutuluyan ng namatay, nawala, para ang tao ay patuloy na mabuhay. Merong naging kapalit. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! So ako naniniwala, itinala ito, kahit dahil ito yung unang pagkakataon na natututunan ng mga anak ni Adan at ni Eva na magbigay ng offering. Ito yung kanilang first fruit. Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Makikita natin, doon sa unang binasa natin, interchangeably ginagamit yung first fruit at firstborn. Kasi nga naman, hindi naman lahat ay nasa pagtatanim. Hindi sila makapag-aalay ng pananim dahil hindi yun ang kanilang larangan. Yung iba ay nasa pag-aalaga ng hayop. May mga nag-aalaga ng tupa. At dito makikita natin, si Cain at si Abel, magkaiba. Si Cain ay sa mga pananim at si Abel naman ay pag-aalaga ng mga hayop. And the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect or he did not accept Cain and his offering. And Cain was very angry and his countenance fell. Pero alam nyo, pag tinignan natin sa Book of Hebrew, ang totoo niyan, bakit hindi naging katanggap-tanggap ang alay ni Cain? Kasi ang alay ni Abel, ibinigay niya yung first and best, excellent offering. Sino dito, ina-apply natin ang first fruit dito sa ating church, yung month of January, grabe. Amen. Lahat ng mga anak namin, mga nagpapastor na sila, pero lahat kami ay nagbibigay ng first fruit offering. Nakikita namin yung mga sacrifices. Kung paano talagang ipinaglalaban talaga nila ang kanilang first fruit. Kasi ito ay alay nila kay Lord. The first and the best. Amen. Pupunta ngayon tayo kay Noah. Makikita natin yung mga principle ng first fruit. Nung tinignan ng Panginoon ang mundo, nung panahon ni Noah, ang nakita ng Panginoon, ang lumalalang kasalanan ng sangkatauhan. Nag-decide ang Panginoon na hatulan ang mundo sa pamamagitan ng pagbuhos ng ulan, sa pamamagitan ng paglabas ng tubig sa lupa. Kaya nagkaroon ng matinding pagbaha noong panahon na yon. Alam niyo ba kung gaano katagal si Noah at ang mga hayop sa arko? Nung sila ay pumasok, si Noah ay 600
years old. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sana umabot ka ng 600 years old. Nung unang panahon kasi, umaabot ang kanilang mga edad na gano'n. Pumasok sila sa arko, si Noah ay 600 years old. Alam niyo ba kung ilang taon si Noah nung lumabas na siya ng arko? Siya ay 601 years old. So, ang ibig sabihin, nasa mahigit 1 taon sila sa loob ng barko, ng arko. Mga nasa ano yan? 370 days sa loob ng arko. At pagdating sa Genesis chapter 8 verse 20, nung binigyan na sila ni Lord ng go signal na lumabas, ang sabi dito sa verse 20, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Ako ay naniniwala na ang inialay dito ni Noah ay first fruit. Sa loob ng 1 taon, yung mga clean animals, nanganak na yan. Amen. Hindi pwedeng ibigay dyan ni Noah yung hindi nanganak. Bakit? Hindi na magpapatuloy yung lahi ng mga hayop na yan. Kaya ang ibibigay lang ni Noah dyan ay yung mga anak. First fruit. Verse 21, the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of man. Kailan yung napagdesisyonan ng Panginoon? Kailan yung sinabi ni Lord? Nung naamoy niya, naramdaman ni Lord, grabe ito yung alay. Simula ngayon, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Grabe ang kayang gawin ng offering. Ang dami natin pwedeng pag-usapan, maging si David, nung nagkaroon ng salot sa Israel, nung nagbigay siya ng offering, tumigil ang salot. Never again will I curse the ground because of man, even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Verse 22, and as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Because of that offering, ang buhay ng tao ay magpapatuloy. Makararanas pa rin tayo ng masaganang ani. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ipinapakita ko sa inyo ang mga prinsipyo para maunawaan natin ano ba itong first fruit na ito. Sa pagdating ng Genesis chapter 22, verse 2, si Abraham, then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sabihin natin, Moriah. Significant yan. Dahil sa pag-aaral, ang Mount Moriah, yan ang Calvary. Yan ang Golgotha. Kaya yung nangyayari dito sa Genesis chapter 22, ito ay pagpapakita ng gagawin ng Diyos Ama. Meron siyang iaalay. Ito yung fulfillment nito ng Genesis chapter 22. Ang first fruit ng Ama. Sino yon? Ang Panginoong Hesukristo. So anong hinihingi ng Diyos kay Abraham? Ang hinihingi ng Diyos kay Abraham, ibigay mo yung first fruit mo. Pwedeng isipin ni Abraham, Lord, pwede akong maibigay na iba. May isa pa akong anak. Anak ko kay Hagar. Sino yon?
si Ishmael. Pero si Ishmael, hindi siya ang covenant son. Ang covenant son, si Isaac. Because first fruit is a covenant. Amen? Go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Alam nyo, nung iniyalay, alam ko hindi ito madali kay Abraham. Mga totoong tao to. Mahal ni Abraham si Isaac. Ang tagal niyang hinintay yan. Nung pinangako sa kanila ng Panginoon at the age of 75, barren, baog si Sarah. Matanda na sila. Pero dumating yung pangako ng Panginoon, ngayon iniaalay ng Panginoon. Sino dito naniniwala ang mga blessings na natatanggap natin, pangako ni Lord sa atin yan? Can I hear your amen? Pagkatapos sasabihin ni Lord sa'yo, ialay mo ang first fruit mo. Ang hirap niyan. Mahirap kay Abraham yan. Pero nung natutunan ni Abraham na i-release ang kanyang first fruit, si Isaac, whom he loved, si Lord din naman ang nag-provide. Amen? Alam natin ang kwento nito. Si Lord din ang nag-provide. Kita nyo yung mga first fruit receiver natin. Buhay pa. Amen? Tumingin ka sa paligid. Hindi mo nga mahalata kung sino yung magpa-first fruit at hindi. Di ba? Hindi mo makikita, ayun yung mga magpa-first fruit kita mo, na ngayon parang bungo na itsura. Hindi mo mahalata. Minsan nga magugulat ka, grabe to. Magpa-first fruit to, parang super blessed naman. Kasi si Lord ang magpo-provide. Tingnan niyo sa verse 14. So Abraham called that place, the Lord will provide. Jehovah Jireh. The Lord will provide. Sabihan mo nga ngayong katabi, the Lord will provide. Abay, nakakatakot lang yun kay Abraham. Nung sinabi ni Lord, i-offer mo siya, nakakatakot yun. Pero pagdating pala ng panahon, the Lord will provide. Alam niyo kung kailan ko unang natutunan talaga ang first fruit. Nalaman ko matagal na pala ako nagpa-first fruit. Pero natutunan ko talaga ito 2015. Nung natutunan ko to na nagbibigay ako ng may kaunawaan, nagmumula sa salita ng Diyos, sa Sovereign Holy Spirit, at na-realize ko talaga si Lord ang nagpo-provide. May mga pagkakataon na nakakatakot kasi noong mga panahon na yon, nung kami ay nagsisimulang mag-first fruit, nag-aaral lahat ng mga anak namin. College. So challenging. Pero ang na-realize ko from 2015 hanggang ngayon na nagpa-first fruit kami, si Lord ang great provider. Can I hear your amen? Palakpakan ka natin ang Panginoon. On the mountain of the Lord, it will be provided. Alam niyo ang nangyayari sa first fruit, mas tumitibay ang pananampalataya at karanasan ng isang tao na si Lord ang magpo-provide. Kaya pag natapos ang first fruit, pag ikaw first fruit receiver ka, napagtagumpayan mo ang first fruit, makikita mo ang tithing, offering, honoring, may karanasan ka kay Lord. Si Lord ang magpo-provide. Ang tithing, honoring, offering, hindi na yan big deal sa'yo. Dinala ka na ni Lord sa mas mataas na level. Sabihan mo nga ngayong katabi, mas mataas na ang level mo, kapatid. Ito ay Genesis 22:14. Pagdating ng 17, dito binigay yung pangako. Ang sabi ng Panginoon, ito yung ating verse last year. Verse 17. Pwede magsabay-sabay natin basahin? Ready, read. I will bless you with incredible blessings and multiply your descendants into countless thousands and millions, like the stars above you in the sky and like the sands along the seashore. They will conquer their enemies. And your offspring will be a blessing to all the nations of the earth. All because you have obeyed me. Hindi lang ikaw ang mapapagpala, pero ang susunod na henerasyon
ay mapapagpala. Why? Dahil natuto kang mag-obey. Amen? Kaya yung pangako ng Panginoon sa atin, Genesis chapter 22 verse 17, hindi ibig sabihin natapos na ang 2025, tumigil na yon. No. Tinutuloy yun ni Lord. At kaya merong unstoppable riches and honor kasi yung unstoppable rapid growth kailangan tustusan. Pag nagtuloy-tuloy yan, kailangan ng pantustos. Kailangan ng mga anak ng Diyos pinagpala. Amen. Nagkakasama kami, nagpunta ng Las Piñas. Kasi makikipag-meeting kami. Pupunta kasi kami ng Korea. Merong opportunity na makapunta kami ng Korea at may mga makakasama tayo doon. Nagkamali ako ng ikinarga ko sa aking RFID. Nung nagtatanong, ilang papakarga? Sabi ko, karga mo ng 500, malaki na yun. Nung pauwi na kami, nung chinecheck namin ang RFID namin, kulang na, hindi na kami makakabalik. Ano yung naisip ko? Grabe. Hindi pa eroplano to. Sky nga, sky din. Pero, skyway. Magastos talaga. Kung hindi tayo pagpapalain ng Panginoon, malilimitahan ang mga galaw natin. Pero ayaw ni Lord na malimitahan tayo, kaya si Lord magbubuhos ng mga pagpapala sa kanyang mga anak. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, para sa iyo yon. The first fruit is not just a crop. It's a covenant. Kaya nga ang first fruit ay scam. Sacred covenant of abundance and multiplication kasi harvest ito eh. Pag ikaw nagtanim ng isang binhi, hindi ka aani ng isang bunga. Ang isang magsasaka o ang isang nagtanim ng binhi ng mangga, pupuno, tutubo ang puno, hindi isang bunga lang ang kanyang makukuha. It will multiply. At hitik sa bunga ang pwedeng maranasan ng isang taong marunong magtanim ay mamumunga ng sagana. Can I hear your loud amen? In our lives, the first fruit is the seed of faith, the sign of trust. Nananampalataya ka, nagtitiwala ka sa Diyos, and the show of surrender. Isinusuko mo, Lord, bahala ka na. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Sino dito naniniwala, hindi tayo pababayaan ni Lord? Can I hear your amen? Kaya mong ibigay eh. Alam mo naman, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Sino dito na naniniwala, hindi ka lalamangan ni Lord? We cannot outgive God. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ito pangako. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Kasunod ng utos ay ang kanyang pangako. Ano ang pangako? Kasaganahan. And this year, unstoppable riches and honor, naniniwala tayo, ito ang magbubukas ng pagragasa ng pagpapala sa ating mga buhay. Dito na po ako magtatapos. 3, very quick, impactful insights about first fruit. Number 1, letter A, acknowledgement of God's ownership. Pag ikaw ay nagbibigay ng first fruit, kinikilala mo, si Lord ang nagmamay-ari ng lahat. The first fruit is a declaration, Lord, you own everything. Wala naman talagang pag-aari tayo. Amen. Kaya pag inutos ni Lord, kaya-kaya ko ibigay, hindi akin to, kay Lord to. Alam nyo, si Rev Shell ay bumili ng mga, anong tawag doon? Yung chichirya na binibili mo, ano yan?
Yung paborito ni Noah, ni Judah. So may binili si Rebsel, at pagkatapos, binigyan niya si Judah, si Elisha. Nung binigyan niya yung mga apo namin, pagbigay niyang ganon, sabi niya, can you give me? Alam niyo yung ginawa nung Elisha? Mabait yung apo ko na yan. Ha? Biglang ginanon. Ayaw niya. Pero kanino galing yon? Kay Rebsel. Pero nung humihingi na si Rebsel, bigyan mo ko konti lang, ayaw talaga niya. Sabi niya, siguro ganun tayo kay Lord. Ano? Yung may mga binigay si atin si Lord, pagkatapos pag hinihingi na, o ibigay mo sa akin yung first fruit. Ayoko nga. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Psalm chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Lagi ko itong sinasabi, ang kayamanan ng mundo hindi nawawala. Hindi yan napupunta sa buwan, hindi yan napupunta sa Mars, hindi yan napupunta sa Sun. Umiikot lang yan. Naghahanap si Lord kung kanino niya ipagkakatiwala. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sa'yo ipagkakatiwala ni Lord. Ha? Baka nga yung iba ay lumubog sa dagat. And one day, yan ay madidiscover at ibibigay ng Panginoon sa iyong mga kamay. So pag pinag-uusapan natin ang pagbibigay ng first fruit, it's an acknowledgement that God is the owner of everything. And it is a shift of mindset from ownership to stewardship. Tandaan niyo po ito. Mahirapan kang ibigay. First fruit man yan, tithes man yan, offering, o anuman. Pati sa mga kasama natin online. Baka sabihin, bakit puro offering ang pinag-uusapan? Kasi ito yung topic. Pag ang topic ko ngayon, deliverance, hindi nyo yan maririnig. Amen. Ito topic natin. Kaya yan ang maririnig natin. Ito ang topic natin ngayon. Kasi naniniwala ako na para mapagpala ng Panginoon ang kanyang mga anak, walang shortcut, dadaanan talaga natin ito. Kung pwedeng wala ito, wag na lang eh. Kaya lang kailangan natin itong matutunan. Mahihirapan ng isang tao kapag ang nasa isip niya, akin ito. Pinaghirapan ko to. Ako nagpakahirap para dito. Akin to. Tas hihingin mo? Pero pag nagkaroon ka ng shifts, katiwala ako. Katiwala, pinagkatiwala lang sa'yo. Pag gustong kunin sa'yo ng may-ari, ang dali mong ibigay. Kasi sa kanya yan. Amen. Kaya nga makakarinig tayo ng mga patotoo. Kahit sasakyan, kahit bahay, alam mo kay Lord yan. Hindi, totoo. May bahay kami, pag hiningi ni Lord yan, ibibigay ko yan. Hinihingi mo ba, Lord? Wala man ako naririnig pa. Nagkakaroon ako ng pagkakataon, nakakatanggap ako sa church. Nung unang panahon pa yon, hinihingi ni Lord. 1 year, ibibigay ko yan. Ito, totoo. Magmula nung nagtapos ang pandemic, wala na ako halos natatanggap sa church. Kay Lord ako nakakatanggap. Kasi siya ang provider. Parang mas gusto ko yun, parang mas marami eh. Kaysa sa tao ka umasa. Amen. Pero syempre, ang nais natin, mapagpala ang church at dumaloy ang masaganang pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Just as Israel gave the first harvest to God, we acknowledge Him as the source of every blessing. Dahil ang lahat siya ang nagmamay-ari, siya ang may kakayanan na ikaw ay pagpalain. Yung unstoppable riches and honor, saan mo ba yan makukuha ngayong taong ito? Kay Lord. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Letter B, blessing of the whole.
This is the principle. If the purse is holy, the rest is blessed. Sabi ng Romans chapter 11 verse 16, if the first fruit is holy, the lamp is also holy. And if the roots is holy, so are the branches. Kaya kapag inialay mo kay Lord, yung unang ani ng taong ito, yan yung ating application eh. Di ba yung month of January, assured ka na pagpapalain ng Panginoon, poproteksyon na ng Panginoon ang mga pagpapala sa mga susunod na ani, ng buwan ng taon 2026. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Year 1999. Sino pong hindi pabuhay noon? Ako po ay nagmisyon sa Northern Samar. At doon ako na-assign sa malapit sa University of Eastern Philippines. Alam niyo kung saan ako natutulog? Sa church, ang Likod Bukid. At yung church, CCF. Katarman Christian Fellowship. Doon ako natutulog. Ang Likod Bukid. Minsan nga tinatakot pa ako ng mga kasama kong missionary kasi sa iba sila naka-assign doon. Tinatakot pa ako. Sa kung may aswang dyan. No? Kaya lumakas ang prayer life ko nung panahon na yon. Meron akong gustong ipakita sa inyo na prinsipyo. Pakita mo nga yung picture. Sabi dyan, giving the first secures the rest. Like priming a pump, the first flow guarantees abundance. Nung maglalaban na ako, ang nakita kong source ng water ay ganyan. Sino? Hindi nyo ba inabutan yan? Panahon yan ni Connie. Yan ang nakita ko. Sabi ko, nasaan po yung gripo? Walang gripo dito. Nandun yung bomba. Sabi ko, bakit ako magbobomba? Yan pala yung tawag doon. Nung pinuntahan ko na, nakita ko yan. At may katabing tabo na may tubig. So, nung pinapump ko na, walang lumalabas. Sabi ko, paano ako maglalabas sa ito lang ang available, isang tabo? Out of ignorance, pinagtiyagaan kong gamitin ang isang tabo. Nung dumating yung taga doon sa Katarman na miyembro ng church, sabi ko, sira yung pump. Naglaba ako, isang tabo lang ang ginamit. Doon ko na rin binanlawan lahat. Sabi ko, ayaw. Alam nyo, kahit siya, hindi niya na mabuksan, kinakailangan niyang humanap na naman ng source of water. Baka sa mga kabataan, hindi niyo to alam kung paano gamitin yan. Ang ginagawa pala dyan, kaya pala laging meron dong isang tabong tubig. Kasi ibubuhos mo pala yung tubig dito, ibubuhos mo at habang binubuhos mo, pinapump mo at biglang magpo-flow ang maraming tubig. Hindi nyo din alam yun, ano? Baka yung iba ini-AI. Paano ba yung gagamitin? At pag natapos ka na, magtitira ka din ng isang tabo, iiwanan mo doon. Kasi pag hindi mo ginawa yan, walang magiging source of water yung susunod. That's the principle of first fruit. Na kahit sa physical world, tinuturuan tayo ng Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. May blessing yan. Kapag ginawa mo yung daloy ng tubig,
Nung tuwang-tuwa nga ako nung binuhusan na ng isang tabo, nung ginaganon ko na tuloy-tuloy, sabi ko, ang dami na nito. Napakadami na. At hanggang sa, nung natutunan ko, nagtira ako para sa susunod. Ang nasa isip ko noon, yung mga susunod na missionary na hindi marunong, bahala siya. Yung pala, yung mga kasama ko, nakarating na pala doon, alam naman nila yung principle. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, alam mo ba yung principle? Huwag mong uubusin yung month of January. Ibuhos mo para mag-burst out yung abundant blessings. Amen? Kaya ang sabi ng Ezekiel chapter 44 verse 30, pwede bang basahin natin ng sabay-sabay? Ready, read. The best of all the first fruits and all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Hindi mauubos. Mapapakinabangan ng buong pamilya, mapapagpala. Amen? Ang first ay naglilink sa fullness of blessing. Kung ano ang isi-set apart mo, first, nag-i-invite ng favor ni God sa lahat ng susunod. Ang first fruit ay hindi prosperity formula, kung hindi covenant pattern. Pangako kasi yan. Magbigay muna para ma-activate ang blessing para sa kabuuan. Praise the Lord. Pinakahuli, letter C. Covenant of trust. It's a covenant act. Trusting God with the beginning. Yan yung pagtitiwala so He can secure the ending. Parang dun din sa poso, no? Yung binobomba. Magtatrust ka. Isang tabo na lang ito, ibubuhos ko pa dito. Maubusan ako. Ang hindi mo alam, pag binuhos mo, mas lalo kang mapapagpala. Amen? Kailangan magtiwala lang tayo kay Lord. Kita nyo si Abraham, nagtiwala siya kay Lord. Sa Genesis chapter 22 verse 5, nung nandun na sila sa lugar, nakita na ni Abraham yung Mount Moriah. Ang sabi dito, he said to his servants, "Stay here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Babalik kami. Kami! Sandali, pinapaalay si Isaac Bakit babalik kami? Because God will provide. May tiwala. Hindi ka pababayaan ni Lord. Amen! Ang imposible, pwede maging posible. Hindi, paano ako mabubuhay ng month of January? Ang imposible, magiging posible. Hebrews chapter 11, verse 19, ito ang sabi ni Abraham. Abraham reasoned that God could raise the dead. Ano ang reason ni Abraham? Makapangyarihan ng Diyos ko. Ialay ko man si Isaac. Kayang buhayin niya ni Lord. And figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. And hindi lang Isaac. Dumating si Jacob, the 12 tribes, the Israelites people, dahil sa pagsunod. Amen? By giving the first, before even we see the rest, we are saying, ito yung ating pagtitiwala. Lord, I believe you will provide. I trust you with the beginning, and I trust you with the future. Alam nyo, ganyan ang mga first fruit perceiver. Tiwala. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Abay, nakaraos. Natapos ang month of January. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha pang nangayaya. Mukha pang... Alam nyo, sa amin nga ng mga pastors, ang naging challenge, sa totoo lang ito ang naging challenge. Nagplanning pa kami sa Boracay.
Nag-planning pa kami sa Boracay. Kaya nga kasama namin sila, tinitignan namin, iniisip ko, makikipaglabanan kaya itong mga to? Kaya nitong Nasa Boracay kami, kung hindi kakain, di walang kainan. Mabuti na lang, naimbento ang credit card. Nakakain kami doon. Nagrenta pa kami ng wala kaming nagrenta kami ng isang coffee shop. Walang ibang mag-occupy, kami lang. Doon kami nag-meeting. Si Lord talaga ang nagpo-provide. Bakit? Sinusuportahan to ni Lord. Prinsipyo ito ng Diyos. Maging ang Panginoong Jesucristo, siya ang first fruit, kaya tayo may kaligtasan. Our Lord Jesus is the first fruit of resurrection. Because He rose, we too shall rise. Because He lives, our harvest is guaranteed. Like ko nga ito sinasabi, kung ang Diyos Ama nagbigay ng first fruit, tayo pa kaya? 1 Corinthians chapter 15 verse 20, Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Praise God sa ating first fruit celebration. Gusto ko lang ituro ito sa inyo upang matutunan natin, upang kung ito ay ating gagawin, meron tayong kaunawaan. May mga prinsipyo na tinuturo sa atin ng Panginoon upang makita ng Diyos mapagkakatiwalaan tayo sa kayamanan. Maraming payayamanin si Lord. Can I hear your amen? God will raise up end-time kingdom financiers. For what purpose? For the fulfillment of world evangelization. Sabihin nga natin, world evangelization. One more, world evangelization. Honestly, is world evangelization expensive? Kwentahin niyo. Ito pa nga lang, nag-ooperation pa lang tayo dito. Nandito tayo sa loob ng subdivision ng Christ Track. It is so expensive. Kung walang payayamanin si Lord, padadaluyin niya ang kanyang kayamanan at mga pagpapala. World evangelization, mangangamote tayo. Hindi natin yan magagawa. Pero pag nag-raise up si Lord ng mga end-time kingdom financiers, kayang-kaya nating puntahan ang iba't ibang mga lugar, mag-share ng gospel, mag-disciple ng people sa iba't ibang mga lugar. Kayang-kaya nating mag-raise up ng mga church planters, mga pastors, na masusuportahan for the fulfillment of world evangelization. Pwede tayo lahat ay tumayo, habang tumatayo, palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sa tinuturo niyo po sa amin. Hallelujah, hallelujah. We are not just hearers of the word. We are believers and doers of the word. And because we are doers of your word, O God, katulad ng pinangako mo kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then, you will be prosperous and successful. Naniniwala po kami na sa aming pananampalataya at pagsunod, pagpapalain mo kami. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.